Seryoso, sino mag-aakala na makikita natin si Klay Thompson na magsusuot ng Miami Heat jersey matapos ang lahat ng nangyari? Kumpirmado na, nagkasundo si Klay at ang Dallas Mavericks sa isang contract buyout at oras na maklear siya sa waivers, diretso agad siya sa South Beach. Isipin mo yon, a 4-time champion, 5-time All-Star at pang-apat sa all-time 3-pointers made sa kasaysayan ng NBA. Ngayon, kasama na nina Giannis Antetokounmpo at Bam Adebayo. Pero bago tayo ma-excite sa bagong Big 3 ng Miami, alalahanin muna natin kung paano tayo nakarating dito. Nung umalis si Klay sa Golden State pagkatapos ng 13 seasons at 4 na rings kasama sina Steph Curry at Draymond Green, napunta siya sa Dallas para manalo uli. Akala nating lahat perfect match na, pero ang bilis magbago ng sitwasyon sa Mavs. Sa 2 taon niya roon, 2 beses ding hindi man lang nakatapak sa playoffs si Klay. Imagine, 11 years siya sa Warriors, 2 beses lang siya nag-miss ng playoffs. Tapos sa Dallas, naging sunod-sunod agad. At obvious naman na nag-iba na ang direksyon ng Dallas. Pumasok si Masai Ujiri bilang bagong President of Basketball Operations. Kumuha sila ng bagong coach na si Dusty May at biglang 5 na lang sa lumang roster ang natira kumpara nung nakaraang 2 taon. Full retooling na ang nangyari sa Mavericks at sa edad na 36, wala nang oras si Klay para maghintay sa isang rebuild. Kaya nung naging available ang buyout, hindi na nagdalawang salita ang Miami. At ito ang pinakamatinding tanong, bakit kailangan ng Heat si Klay Thompson? Isipin mo ang court balance ng Miami ngayon. May Giannis Antetokounmpo ka na at may Bam Adebayo ka pa sa loob. 2 interior monsters na kayang magwasak ng kalaban sa paint. Pero ano ang gagawin ng depensa kapag nag-collapse sila sa loob? Mag-iiwan sila ng bakante sa labas at dyan papasok si Klay. Oo, hindi na ito ang Klay Thompson noong 2016 na nakaka-score ng 60 points sa 3 quarters o nakikipagsabayan sa pinakamabilis na guard sa depensa. Nagbago na ang laro niya matapos ang malalaking injury at galing siya sa season kung saan nag-average siya ng 11.7 points. Pero ito ang bagay na hindi nababawas sa kanya, ang respeto ng depensa. Kapag tumayo si Klay sa wing, hindi siya pwedeng iwanan ng kalaban. Kahit pa nag-iiba na ang role niya, 39% pa rin ang itinira niya mula sa 3 sa 2 taon niya sa Dallas. Sa Miami, hindi niya kailangang maging primary scorer o magdala ng bola. Ang kailangan lang niyang gawin ay punan ang espasyo sa paligid ni Giannis at Bam para hindi ma-double team ang dalawa sa loob. Pagdating naman sa depensa, oo, nabawasan na ang bilis ni Klay lateral wise. Pero nasa Miami siya, may Giannis at Bam ka sa likod niya para mag-protect ng rim at mag-cover ng lapses. Ganyang kaganda ang fit sa papel. Ito na marahil ang huling malaking kabanata sa karera ni Klay Thompson. Hindi na para patunayan na siya pa rin ang lumang Game 6 Klay, kundi para patunayan na kaya pa rin niyang maging nawawalang piyesa ng isang championship team.